Alamin naman po natin ang spooky stories ng vlogger na bumibisita po sa mga haunted place. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Mula sa mga nakakapangilabot na abandonadong bayan, simbahan, resort, hotel, pabrika at maging sementeryo. Yan ang buong tapang na binibisita ng content creator na si Jing Relano kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi lang katakutan ang nilalaman ng kanyang content dahil laman rin ito ang mga malalalim na kwento na nababalot sa bawat lugar at ng mga espiritu na gusto ipahayag ang kanilang masalimuot. Para alamin kung ano ang misteryo sa likod ng kanyang mga content video, ay kilalanin na natin si Jing Relano dito sa Halloween special ng Rise and Shine Pilipinas. At yan nga mga ka-RSP, makakasama po natin ngayong umaga ang vlogger na si Jing Relano kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Gino Balugay at Jeremy Saduan. Good morning at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Alam mo, unang tanong agad namin sa inyo, wala naman kayong mga kasama galing sa mga haunted places. Hindi ba kayo galing lang kanina sa haunted place? Baka may idamay nyo ba kami? Nagpapagpag after. Bago po kami matapos ng shoot namin, nag-i-stay muna kami sa isang location bago umuwi po. Ganun. Ayun po yung tinatawag po nilang pagpag po bago umuwi. Bukod ba may iba pa bang ritual na para humiwalay sa inyo yung mga elemento kung sakasakaling wala meron man? naman po. Ayun lang po talaga yung ginagawa namin. And then pray po. Nagpe-pray kami bago umalis sa location na pinupuntahan namin. Alright, Jing, I want to know, paano nagsimula itong interest mo na gumawa ng mga content sa mga abandonadong bahay, mga haunted places? Nag-start po kasi to kasi ako curious po ako sa mga bagay-bagay. And then gusto kong malaman kung totoo nga ba talaga yung mga kwento ng mga tao base dun sa lugar na yun, yung abandoned or haunted places. Gusto kong alamin kung totoo pa talagang may multo doon, may nagpaparamdam. Kaya po nag-start po akong gumawa ng mga ganitong video content po. Parang curiosity. Pero bukod sa curiosity, syempre may kaakibat na tapang to eh. Hindi to basta-basta, yung content nyo hindi basta-basta. Kayo ba minsan tinatablan pa rin ng takot o talagang wala lang, buolong nyo? Actually po may mga times po talaga na natatakot kami kasi meron po talaga mga scenarios na unexpected po talaga nangyayari. Like what? Parang may mga kumakalabog po na hindi po namin na-explain kung bakit po siya nangyari. So minsan nangyari po talaga, napatakbo po talaga kami. Ikaw, anong experience mo naman sa inyong paggawa ng mga content journey? So yung sa akin naman po yung na-experience ko, yung pumunta po kami sa may Cresta del Mar, yung abandoned resort. Yun po yung nag-shoot po kami ng video na sinushoot po namin ni Isleng si Jing po. Yung camera po na nangyari sa amin, bigla po siya nag-corrupt yung mga file. Pero, hindi po namin may paliwanag kung bakit na gano'n. Tapos after ng mga 15 to 20 minutes, lumabas po kami dun sa parang pinuntahan kasi namin yung sabi ng caretaker doon na doon daw po namatay yung may-ari ng resort po. Tapos pagpunta po namin, pag-alis po namin doon mga 15 to 20 minutes, bigla pong bumalik yung file, then nagbukas ulit yung camera. Oh, creepy! Yung may-ari pa ng resort, IT dati, hindi nyo alam kung ano. Hindi naman. Kaya editor. Alright, Jing, ikaw, for the past 3 years mo nang ginagawa ito, ano yung pinaka nakakatakot na experience? Yung worst? Yung pinaka nakakatakot ko siguro, yung nagpunta ako sa Clark Abandoned Hospital sa Pampanga. Sabi nila nasa top 5 most haunted location sa buong mundo. Yung Clark. And then nag-shoot ako doon, dalawa lang kami nung kasama ko. Shoutout kay Edward, yung lagi yung kasama dati. Nung time na nag-shoot kami, ibang-iba yung pakiramdam ko. Sobrang bigat na nanlalaki yung ulo ko. And then nung time na napunta ako doon sa pinaka-morgue nila, talagang nakakatakot yung vibes. Ako lang mag-isa nung pumunta doon, and then maya-maya nakaramdam ako ng malamig na hangin na humawak sa ganito ko, sa braso ko talaga dito. Sabi ko, first time ko maranasan yun dahil yung hangin, hindi basta hangin. Kasi alam ko yung paghangin, lahat ng mararamdaman mo buong katawan. Pero specific lang, hindi dito lang sa braso ko. And then yung hangin na yun, parang parang alam mo yung pag nagbukas ka ng rep, yung ganun yung dampi ng hangin sa akin. Tapos after nun, overnight kasi yung mga sinushoot ko. After nun, nakaramdam na ako ng talagang feeling ko may gustong pumasok sa katawan ko or sumapi sa akin. Hindi ko na tinuloy yung investigation or overnight ko doon.
Dahil feeling ko sasaniban talaga ako. Kaya nag-pray ako na nag-pray hanggang bago umuwi. Ayun lang ginawa ko. At feeling ko nga parang sumama pa sa akin yung ano doon, yung time na yun, pag uwi ko. Ayun yung pinaka nakakatakot na experience ko. Okay. Ito yung mga pinapalabas natin. Saan itong pinuntahan yung ito? Ayan po yung abandoned na hospital sa Clark, Pampanga. Ito yun. Dalawa Ito yung po. sinasabi mo pinaka-nakakatakot. Opo, ayan po yun. Sabi mo parang may humahawak sa'yo, malamig Opo. yung nararamdaman mo. Ayan Pero po sa yun. experience nyo ito, no? Kasi kahapon, special feature din namin, nagkwento rin ako ng mga nakakatakot kong naranasan. Ano? Ako kasi, ang dami kong karanasan sa ganyan. And face-to-face nakakita na talaga ako. Sa inyong experience, sa loob ng 3 taon, meron na bang harapan, nakita nyo yung mga ganyan, multo, aswang, entity? Ako po, nung 15 years old ako, nakakita po ako ng multo. Matandang babae siya na naglalakad na nakalutang siya. Ayun yung first time encounter ko na nakakita talaga ako. Pero yung ginagawa ko na yung gantong content, hanggang ngayon wala pa akong nakikita. Okay, pag-usapan natin yan. Saan mo siya nakita? Sa probinsya ba to o dito na sa Metro Manila po. Metro Manila na. So may third eye ka? Siguro dati, pero ngayon hindi na po ako nakakakita. Kaya nga po nagpupunta ako sa mga gusto abandon. mo? Gusto ko po talaga silang makita. Ayun po talaga. Ang scary naman ang ano. Kaya nga, trip ng ginusto niya mga talaga ito. eh, no? Hindi, actually, may mga iba talaga. Interesado talaga sila sa ganitong mga content. Ako naman po, parang wala po akong third eye, pero that time, nung pumunta po kami sa Batangas, pumunta po kami sa albularyo, nang gagamot po talaga sila. Okay. Tapos, parang ang sinabi niya, meron daw siyang alagang tikbalang, and may white lady daw po doon sa lugar na yon. And sabi niya, try ko sa'yo, bubuksan ko yung third eye mo. Parang binigyan niya po ako ng dasal that time, tapos ano nangyari? parang may ginawa po siya sa mukha ko tapos may parang for like 10 minutes, sabi, nakikita mo ba yun? Sabi ko, ayun, nasa may puno po. Sabi ko, may nakatayo po doon sa may bandang puno. So may Sabi nakita ko, ka? yan. So, may nakita po ako na shadow na white lang, shadow. Then, ayun po, tapos for like 10 minutes after po nun, wala na po, hindi na po ako nakakita. Okay, sinara niya rin. Opo, sinara niya rin po. pwede. Buti naman. Opo. Okay. Ginawa po siya, hindi ko po alam pero sobrang na-strange nga po. Parang, paano nangyari yun? Parang ganun. Natakot ka? Hindi po, na-amaze po ako kasi hindi po talaga ako nakakita simula bata pa po ako. And then, nung first time niya pong ginawa sa akin yun, doon po ako nakakita ng unang beses po sa buong buhay ko. Okay. Ikaw, mayroon ka bang experience na physically nakita mo talaga, na witness mo, ito'y hindi tao? Apo, doon naman po sa amin sa may umuwi po kami ng probinsya sa Bataan. Tapos yung may pati po kasi kami noon eh. Tapos yung pamangkin ko po, may kalaro siya na may nakita ko po na kalaro siyang bata na naglalaro silang dalawa. Tapos yung paglingon ko ulit na wala na po siyang kalaro na tapos bigla na lang siya tumatawa mag-isa. Tumatawa yung pamangkin ko na bata. Tapos sinabi ko po dun sa magulang niya. Tapos ayun po, inano po siya ng magulang niya na bigla siyang nawa. Tapos bigla siyang umiyak. Tapos gusto niya bumalik siya doon sa na yun, sa lugar na yun, na may kalaro daw siya. Ganun. A special friend. Parang kinikilabutan na ako Oo nga sa eh. mga kwento ng mga to Pero ano yung mga precautionary measures na ginagawa niyo? Kasi baka mamaya may mga near-death experience kayong maranasan dyan, mahirap na, all just because for the content and your interest and curiosity. Ako po lagi ko pong ginagawa pag magko-content po ako, maglupunta ako sa mga abandoned places or haunted location. Ang lagi ko po talagang ginagawa, nagpe-pray ako bago lumabas ng bahay. And then pag nandun na ako sa location, pray pa din, protection from God, na bigyan kami ng guidance, knowledge pag dun sa lugar na yun. Protection po, lagi po yun ang ginagawa ko every time na pupunta ako. And then pag uwi po, ganun pa din po. Para sa akin, ayun na po yung the best na dapat gawin namin pagka pupunta kami sa mga haunted location. Kayo, anong mga ginagawa naman? Kami naman po, before po kami mag-start mag-ghost hunt, una pong ginagawa namin, syempre magdasal, and then pinaaral po muna namin yung lugar. Okay. Para po mamaya kasi meron po mga, kasi Ocular mostly may muna. mga butas po dyan na, marami po kami na butas na pwede ka malaglag, mostly pinafamiliarize po muna namin yung lugar bago po namin pasukin yung explorein. Pero gabi kayo pumupunta, pero umaga ocular muna. Opo, ganun na po nangyayari. Mahirap Okay. mag-ocular. So, Minsan kailangan na- madilim para mas feel ninyo, no? Tsaka din lumalabas to, di ba yung mga Kaya nga. Pero ito nung bata kasi meron kami pinapanood yung Ghostbusters. May mga gadgets yun eh. Ah, Kayo ba? May Anong ginagamit gadgets kayong nyo?
kayong mga gadgets? Meron po. Yung gadget na ginagamit po namin, sa ngayon po kasi, parang wala namang kaming third eye po, di ba? Ang ginagawa po namin, yung mga equipment po namin, ay yung po yung nagsisilbing mata namin para malaman namin kung nandun ba yung spirits or entity sa lugar na yun. Ano Meron yung kaming equipment ginagamit. EMF po, electromagnetic field po. Ayun po yung ginagamit namin. And then REM pad po, music box, motion sensor, which is kapag may lumapit po doon, tutunog po siya. Or pagka may dumaan po, tutunog po siya. Okay, so kahit wala kayong nakikita pero baka tumunog yun, ibig Opo. sabihin may kasama na kayong iba. Okay. Ano naman yung parang green light na yon kanina? Ayan, ano yung hawak ninyong yan? Ayan po yung ginagamit ko po, kalimitan po na ginagamit ko, yung cellphone apps po na tinatawag po na Ghost Tube po. Magtatanong po kami ng mga question and then kapag tumugma doon sa ilalabas na sagot ng cellphone device, apps po kasi talaga siya. Nung apps po, kung tutugma sa mga tanong namin, pwedeng, ayun po yung, doon po kami nakikipag-communicate po. Na-try nyo na yung makipag-usap sa ano? Opo, ang mga video po namin talagang nakikipag-usap po talaga kami. Okay, paano sila sumasagot sa inyo? May sa mga device po. Halimbawa po, yung EMF po, pagka umilaw po yung EMF, halimbawa nagtanong po kami, may kasama po ba kami dito? Pailawin nyo tong EMF namin. Ngayon pag umilaw po, doon po yung way ng pakikipag-communicate ng spirit sa amin. Hindi kayo gumagamit ng parang spirit of the glass? Mga ganun? Hindi po. Masyado na pong extreme yun. Extreme yun. Ayaw Delikado po, yun. Ayaw po namin Naka-witness na ako, napakadelikado nun. Okay, ano yung mga pupuntahan nyo pang mga abandonadong place? Ano, may nakalatag na ba kayo na puntahan pa? Meron po. Actually, tomorrow po mag-shoot po kami Saan? sa Cavite po. Saan Sa po? Haunted Mansion po sa Cavite. So, yun, abangan po nila yung gagawin namin na yun. Minsan maganda siguro live. Opo. Actually, pinag-uusapan na po namin na mag-live po kami. Hindi, Pinag-uusapan. nagkikwento sila. Papunta po kami sa Cavite bukas para mag-shoot sa may haunted house. Parang masayang pangyayaring gagawin ninyo. Excited. Imbis na takot, excited sila. Napuntahan nyo. Kasi gusto po namin, actually hindi lang naman po talaga yung takot yung hinarap namin. Gusto rin po namin malaman ano bang meron po dun sa lugar, ano po ba yung nangyari dun sa lugar, kung bakit po siya naabandonado. Kasi bawat lugar po, meron po yan reason kung bakit po na-abandon na yung lugar. So, yun po yung inaalam namin kung bakit. Kaya po pumupunta kami sa mga lugar. Ano yung pag-aaral na inyong natutunan dito natutuhan dito sa inyong mga pag-vlog, sa paggawa ng content na ito, na karamihan sa amin ay siguro hindi namin alam patungkol sa ibang mundong ito? Para sa akin po yung naniniwala po kasi ako na hindi lang tayo yung nabubuhay dito. May mga kasama tayong hindi natin nakikita. So ayun po yung natutunan namin na, and then yung pagbigay po ng tulong hanggang sa abot ng aming makakaya na makapag sa mga spirits po, kasi yung mga spirits po na nandito po, naniniwala po kami na nag-i-stay sila dito dahil hindi sila makaalis. So parang kami po ginagawa po namin na parang gusto namin silang tulungan makaalis through prayers po. Ayun po yung natutunan namin sa paggawa po namin ng mga content na ganito. So, para sa akin po, ano po ulit yung tanong? Ano yung lesson na kasi maraming hindi na naniniwala sa mga ganitong siguro baka i-criticize pa kayo para totoo ba yan? May mga ganun din, di ba? May mga Actually, nababasa ng content. marami naman po talagang mga tao na hindi naniniwala, pero kasi nakadepende po yan sa belief and faith po ng isang tao. So, kapag yung tao po is hindi po talaga siya naniniwala, hindi mo naman po talaga kailangan patunayan pa sa kanila na maniwala ka dito sa ginagawa namin. Basta po kami, naniniwala po kami na hindi lang po kami yung nag-i-exist, hindi lang po tayo, mga tao yung nag-i-exist sa mundo, meron din pong mga nasa other world, yung mga supernatural entities po. And yun yung pinaniniwalaan po namin. Kaya po namin siya gustong alamin na nag-i-exist po talaga sila. So, sa pamamagitan ng tulong ng mga devices po na ginagamit namin. Sa'yo, brother, tawag dito, para hindi masayang yung effort ninyo, ano ba yung mga page ninyo, saan ba kayo mapapanood? Mapapanood nyo po kami sa akin po, sa Jeremy San Juan po, sa Facebook ko po. Then kasama ko po si Sleng Balo po, then si Jing Relano po, TUB.
So, po, Ayan. mapapanood niyo po kami doon. Sana supportahan niyo po kami sa aming mga ginagawang content. Mag-ingat kayo dyan sa ginagawa ninyo, ha? Hindi biro Mukhang yan. namang masaya naman sila sa kanilang mga pagbisita sa mga abandoned and haunted Masaya po places. pagka hindi pa nag-i-start. Pero pag nag-start na kami, natatakot na. Oo, no? Lalo pag 3 a.m. challenge na po, nakakatakot. Pero yung iba, pagka ganitong mga panahon ng Halloween, undas, yan, sama-sama, tapos manonood ng mga ano. Gusto Masarap yung takutin pagkwentuhan, mga eh, no? sarili. Opo. Sa dating, kunyari, sasama mo sa abandoned site. Hindi pwede. Actually, pwede po. Pwede. Kayo talaga, para pag natakot, sa'yo kakapit. you're there to protect. Well, thank you sa Thank you po. pagbahagi ng inyong Maraming mga salamat po. nakakatakot na mga kwento bilang content creators. Si Jing, si Gino, and Jeremy. Thank you. Thank you Maraming po. salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po.